gas sa Skyway pa. Mahal na nga ang gas, nag-Skyway pa. Ay, nako. Ganun talaga ang live. Wala tayong magagawa. Tingnan nyo na lang magandang toys. Sumunod tayo sa patas. Sinabing 60, 80, 100, hanggang doon lang tayo. Tayo lalampas. Actually, binuhay ko na kaya nag-video ako kasi inaabangan ko kasi yung mga eroplano na taas galing ng NAIA. Kasi para maganda sila sa video. Baka masaktuhan lang. Actually, break na ako ngayon. Naka-break ko lang kasi yung mga kasamahan ko nag-break sila noong 28 hanggang ngayon. Tapos ako naman ang naka-break simula April 2 hanggang April 7. Pero naka-reserve na ako sa Baguio ngayon bukas. Naka-reserve na ako sa Baguio si April 3 hanggang 5. Baba ako ng 5 ng tanghali. Tapos may 1 day pa para magpahinga. Tapos kinabukasan biyahe na uli papuntang Lucena. Uy, sana kung lahat ng daan ganito puro Skyway na lang para iwas traffic. Medyo may kamahalan nga lang. Pero at least kung wala ka naman dadaanan sa Manila, sa EDSA, so saan dyan, mag-Skyway ka na lang. Hindi ka pa nakasikip sa baba. Kanya-kanya naman tayo ng choice eh. Medyo gagastos ng konti. Pero kung konti lang naman yung diferensya, mag-Skyway ka na lang. Para hindi na mamahirapan sa kapipreno, sa traffic, ang tagal, ang init. Yun. Kaya advice ko pag mga ganyan, Skyway na lang din. Tapos kung once a month ka naman na nagbabiyahe, ipunin mo na lang yung pang Skyway mo. Para pagdating ng hindi ka na mahihirapan. In 500 meters, merge onto Metro Manila Skyway. Merge, Manila Skyway. Ang tanong, pumasok ako ng Santo Tomas Expressway. Tapos mamaya malalaman natin kung magkano yung total ng babayaran natin pag exit natin ng papunta ng NLEX. Kopya 234, 324. Dito pa lang 'yon. From Santo Tomas to entrance ng Skyway. Hiwalay pa, separate pa yung bayad sa Skyway papunta ng NLEX, tapos NLEX continue for 86 kilometers. NLEX papunta ng ECTEX kasi papasok tayo ng ECTEX eh, kasi diretso tayo ng Florida Blanca. Yan. Wala na yung aeroplano, hinihintay ko. Kahit nagmahal yung gasolina, parang konti lang naman yung pagbabago sa mga
motorista. Although may epekto, talaga malaking epekto, pero halos same pa rin. Ganun pa rin karami yung bumabiyahe, pero may konting pagbabawas lang, nabawasan lang ng konti, pero halos ganun pa rin. Nakita ko nga ngayong April na to, mas marami pa nga magbibiyahe kasi ipagbabalik na nila yung sasakyan nila sa mga bahay-bahay nila at hindi na muna magsasakyan kasi sobrang mahal ng gas, pamahal na ng pamahal. Kaya may limitation din yung uwi ko, siguro once a month siguro, or 2 beses kada quarter siguro, ganun para tipid din kasi malayo din eh. Madaling siguro kung i-upload ko tong video na to, ito yung first time na nag-upload ako ng video sa YouTube na pinakamatagal. Puro short ano lang ako eh, puro short video na pinakamatagal na yung 2 minutes ata, 1 minute, puro seconds ka lang karamihan dun eh. Init. Ano kaya yung magandang puntahan sa Baguio bukas? Kung mag-aatok naman ako, dagdag expenses na naman kasi medyo parang 2 hours siya from Benguet, I mean is from Baguio City, mga 2 hours siya, kaya sigurado additional tayo ng 1K sa gas niya. Actually kakapunta ko lang dun noong January. Kaya lang, siyempre hindi nakakasawang puntahan yung Atok, yung Mount Olis kasi super ganda talaga. Mapipil mo yung ganda, yung lamig, yung view. Tsaka babalik-balikan mo talaga nakapunta ka sa Mount Olis, highest point ng Atok. Siguro ngayong second week ng April baka mag-La Union ako or Ilocos. Mag-ipon lang muna ako ng panggas kasi I'm sure yan, yung from Lucena to La Union is sabihin natin mga 30 liters siguro. Meron plano tama ba 30 liters? Kasi matipid naman ito eh. Kaso yung 30 liters na yun, kukunti kong tutusin, pero siyempre nagbago na yung price niya, 100 plus na 1 litro ngayon. Hindi katulad dati na parang 50, may 53, may 56 lang eh. Kaso ngayon halos tumoble o doble na. Kaya I'm sure sa gas pa lang expense na tayo balikan from Lucena to ng 5K. 5K, iwalay pa yung pagkain 2 days, iwalay pa yung tutulugan 2 days. Siyempre sa gabi minsan nag-inom ako, beer, snacks, merienda, tsaka may mabili na pa sa loob, gano'n. Sa 2 days na yon, siguro mga 5K sa gas. Sa hotel, sabihin natin na 2 days is 7 to 8K. So, 12K na. Tapos, food 20K, mga 20K siguro. Ayan, 20K. Pasok na yun. Tipid na yun ha. Yung 20K na yun, tipid na talaga yun.
Pero lang kung maluho ka. Pero kung ako sa inyo, kung ganyan na nagmahal ang gas, mas maganda, magdala kayo ng butane, yung bauna, tapos mag-market lang kayo kung saan kayo saan kayo naka-hotel. Pwede naman kayo mag-breakfast lang sa umaga ng egg with bread, coffee. Hindi na kayo kakain sa magagandang restaurant. Tapos magluluto na lang kayo. Ganun, para tipid. Kumbaga yung iminahal nyo sa kumawi nyo na lang sa pagkain. Doon na lang kayo kumawi na medyo magtipid. Pero okay naman. Masarap naman yung kakainin nyo kahit medyo tipid. Sariling luto nga lang. Ganun. At saka mas maganda, yung hotel na kukunin ninyo is malapit lang sa mga spot na magaganda na pwedeng maglakad, walking, or mag-jeep tricycle para yung sasakyan nyo, nakaparada na lang doon. Enjoyin nyo na lang mag-commute sa area na, sa spot na gusto nyo puntahan doon. Diba? Sige na, puputulin ko na ito mga kaigan at mag-focus na tayo mag-drive. Although, hindi, nag-video naman tayo, hindi tayo tumitingin sa camera, hindi tayo tumitingin sa cellphone. Nagsasalita lang ako, pero nakatingin talaga ako sa daan, nakafocus talaga ako sa daan. Yun. Hindi porket nag-video tayo, nakatingin tayo sa phone. Huwag kayo titingin sa phone pag nag-video. Magsalita lang kayo na magsalita, nakafocus sa daan. Huwag kung ano-anong pinipit sa cellphone, o huwag na kahit di ka na tumingin sa cellphone. Basta naka-focus ka sa daan kasi delikado yan, lalo na yung nanonood ka sa biyahe. Delikado yan. Nagka-type ka, nagka-text ka. Yung may kausap, okay lang yun kasi pwede mo namang i-connect sa sasakyan mo yung phone kung may kausap ka. Hindi katulad ng text o nagka-type, ganyan, nakawala sa focus yung pag-drive. So, si Ligan, bye-bye!